Napakalaki ng problema natin sa mga basura. Tapon dito, tapon doon, kahit saan man maaari mo itapon. Kaya nga hanggang ngayon, problema ng mundo kung paano ba tutunawin ang mga basura natin. Naisip mo na ba kung paano kaya kung kapag itinapon na lang natin ang ating mga basura sa bunganga ng isang bulkan na may kumukulong mainit na apoy? Maaari ba ito mangyari? Tara at samahan niyo ako sa video na ito na liwanagin kung posible bang matunaw ang mga basura natin sa apoy ng bulkan. Ano ang magiging epekto nito sa atin? Ito ang dagdag kalaman pH at ito ang mangyayari sa atin kung sa bulkan tayo nagtapon ng mga basura natin. Ang bulkan, isa sa pinakamakapamisalang penomena sa ating mundo. Kung aksidente kang mahulog dito, ang katawan mo ay mabilis na malulusaw sa isang sandali lamang. Kung kaya nitong lusawin ang anumang bagay, bakit kaya hindi na lang natin ito gamitin para tunawin ang mga basura? Paano naman kaya natin dadalhin ang tone-toneladang basura sa bulkan? Sa bansa nating Pilipinas ay nagpo-produce tayo ng 40,000 tons na basura taon-taon. Sa dami ng basura sa bansa natin, parang napakagandang solusyon na itapon ang lahat ng basura sa apoy ng bulkan para matunaw ang mga ito. Subalit, hindi ito ganong kadali dahil sa katunayan ay mas magkakaroon pa ng masamang epekto sa mundo natin ang gawain ito. Kung ikukumpara nating mababawasan o mabilis na mauubos ang mga basura natin sa isipin na napakahirap umakyat sa isang bulkan bukod sa malayo ito. At ang unang pinakamahirap na gagawin natin ay ang paghahanap ng active volcano para doon tayo magtapon. Sa buong mundo ay mayroon lamang tayong 1,500 na active volcano. At karamihan sa mga bulkan na ito ay napakalalayo sa kabiasnan. Kaya kung dadalhin pa natin ang mga tone-toneladang basura natin sa mga bulkan ay malamang gagastos din na malaki ang ating gobyerno. Magkagayon man, hindi lahat ng bulkan ay maaari nating pagtapunan ng basura. Kailangan pa nating hanapin ang mga bulkan na tinatawag na shield volcano, isang slow eruptive variety na uri ng bulkan na may kakayang gumawa ng tinatawag nating lava lake. Pero sa kasamaang palad, ang ganitong bulkan ay di pangkaraniwan. Mas malaki pa nga ang tsansang matagpuan natin ang bulkan na maaari magalit ng todo. At ito ang tinatawag na stratovolcanoes o ang bulkan na toong sumasabog, at ang halimbawa nito ay ang bulkang Mayon ng Pilipinas. Ang dahilan ng pagsabog ng ganitong uri ng bulkan ay ang pagsasama-sama na mainit na gas at kumukulong magma. Sa makatuwid ay hindi ito ang ligtas na lugar para magtapon ng basura. Ngayon, ipagpalagay nating nakahanap tayo ng isang active shield na bulkan. Nagsimula na tayo magtapon ng basura. Tingnan natin ang mangyayari. Pagkatapos kainin ng apoy, ang itinapon mong basura ay lilikha naman ito agad ng usok. Makalasong usok na kapag pumasok sa katawan ng tao ay lubang makakasama. Noong taong 2002, isang grupo ng Utopian researchers ang nagtapon ng 15 kilograms na basura sa bunganga ng bulkan, at ang naging resulta, sumabog ito. Kakaiba ang apoy ng bulkan kumpara sa apoy na kayang gawin at dikain ng tao, dahil kapag sumama sa apoy ng bulkan